Ang resibo ay dahan-dahang lumipad sa sahig, lumapag ng nakataob sa makinang na tile. Isang matalim na guhit ang tumagos sa linya ng tip, ang nakasulat, 0. Isang malaki, nakakahiya at malinaw na 0. Isang uri ng 0 na may pahiwatig. Nagtinginan ng mga staff ng restaurant ng palihim habang palabas ang bilyonaryong bisita. Iniiwan si Francisca, isang masipag na inang solo, na walang natanggap kundi isang magulong mesang lilinisin. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Umaasa siya sa tip na iyon upang makatulong sa pagbili ng gamot sa puso ng kanyang anak. Ngunit habang padabog niyang inalis ang bakanting pinggan, may manipis at maputing papel na lumabas mula sa ilalim nito. Hindi ito pera. Isang sulat kamay na tala ito, 7 salita lang. Pero ang mga salitang iyon ay magbabago ng kanyang buong kinabukasan. At ang lalaking nag-iwan nito, hindi lang siya isang bastos na customer. Isa siyang hamon. Isang hamon na hindi kinaya ng iba. Sa Le Jardin, isang marangyang French restaurant sa Seattle, ang dinner service ay hindi lang abala, isa itong war zone. Pinunasan ni Francisca Aquino ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay, maingat na hindi mabura ang makeup na ipinasusuot ng restaurant. Sumasakit na ang kanyang mga paa sa suot niyang mumurahing itim na non-slip na sapatos at bawat hakbang ay nagpapadala ng kirot hanggang sa kanyang mga binti. 9 na oras na siyang nagtatrabaho at may 3 pa siyang natitirang oras sa shift. Table 4 needs water. Agad siyang natauhan nang sigawan siya ni Mr. Rivera, ang floor manager. Si Rivera ay pandak, mayabang, at may pabangong amoy sunog na vanilla. May galit ito kay Francisca dahil hindi siya tumatawa sa mga corny na biro nito at dahil hindi siya pwedeng mag-overtime nang walang bayad. Kailangan niyang habulin ang huling bus pa uwi para sa babysitter. "Right away, Mr. Rivera," sagot ni Francisca, kalmado ang boses. Kinuha niya ang silver na pitsel ng tubig at kahit papaano, ang lamig nito ay nagbigay ng panandaliang ginhawa sa kanyang mainit na palad. Habang pinupunuan niya ang mga baso ng magkasintahang abala sa sarili, napalingon ang isip niya sa gusot na sobre sa kanyang apron. Isang huling paalala mula sa botika. Ang anak niyang si Rodrigo, 5 taong gulang, ay may matinding hika at congenital heart condition. Ang bagong gamot na inaasahang makakatulong sa kanya para maging handa sa operasyon ay hindi ganap na sakop ng insurance. Kailangan niya ng $400 bago mag-Biyernes, Miyerkules na. Sa ngayon, $40 pa lang ang kinita niya sa mga tip. Earth to Francisca. Bumalik siya sa kasalukuyan. Si Carmen, isa pang server, ay nasa pause system at muling naglalagay ng lip gloss. Mas bata si Carmen, mas maganda at mas mataray. Malaki ang kinikita nitong tip sa pang-aakit sa mga businessmen at pag-iwas sa mga pamilyang may bata. "Anong meron, Jess?" tanong ni Francisca habang nire-refill ang bread basket. "VIP booth," sagot ni Carmen, sabay turo sa velvet drape na kanto ng dining room. May umupo na ron. "Sabi ni Rivera, si Alberto Mendoza yan." Napahinto si Francisca. Kilala ng lahat sa Seattle ang pangalang iyon. Si Alberto Mendoza ay isang tech billionaire na yumaman sa pagbili ng mga software company. Sikat siya sa 2 bagay, ang kanyang talino at ang kanyang malupit na ugali. Tinatawag siya ng media na Ice King of Seattle. "Bakit di mo siya kinukuha?" tanong ni Francisca na pakunot ang noo. Palaging pinag-uunahan ni Carmen ang mga big spenders. Isang malaking tip ay sapat para pambayad sa upa. "Are you serious?" tawa ni Carmen, malamig. "Na-serve ko na siya nung charity gala niya. Hindi mo kayang pakisamahan yun." Binalik niya ang steak 3 beses dahil daw hindi pantay ang grill marks. At hindi siya nagbibigay ng tip, nagbibigay siya ng sermon. "Ikaw na ang bahala sa Ice King." Sabay abot ng menu at lakad palayo. Tiningnan ni Francisca ang booth sa kanto. Wala siyang luxury para tumanggi. Kapag tumanggi siya sa mesa,
Tiyak na sisibakin siya ni Rivera at hindi niya pwedeng mawala ang trabahong ito, lalo na ngayong lumalala ang paghinga ni Rodrigo gabi-gabi. Huminga siya ng malalim, inayos ang apron at lumapit sa booth. Nandun si Alberto Mendoza, tila malamig na estatwa habang nakatutok sa kanyang telepono na may asul na liwanag. Matipuno siya sa isang malamig at nakakatakot na paraan. Ang kanyang charcoal na suite ay mukhang mas mahal pa sa buong taunang sahod ni Francisca. Ayos ang buhok nito at nang sa wakas ay tumingin siya, ang kanyang mga mata, matatalim at malamig, ay tila tumatagos sa kaluluwa. "Magandang gabi po, sir," ani Francisca sabay ngiti. "Welcome po sa Le Jardin. Ako po ang magsisilbi sa inyo ngayong gabi. Nais po ba ninyong..." "Sparkling water," sabat nito, malamig ang boses. "Room temperature, walang yelo. Isang hiwa ng lemon, walang balat. Ayokong malasahan ng pait ng balat." Napakurap si Francisca. "Opo sir, sparkling room temperature, isang hiwa ng lemon na walang balat." At Francisca, dagdag niya, hindi pa rin tumitingin, "Huwag kang magtagal. May conference call ako sa loob ng 40 minuto. Hindi ko matiis ang paghihintay." "Babalik po ako agad," mabilis na sagot ni Francisca. Nagmadali siya sa bar, nanginginig ang mga daliri habang kinukuha ang lemon. Maingat niya itong hiniwa. Halos hindi kontrolado ang kamay habang tinatanggal ang balat. Iniiwan lamang ang maputlang laman. Isa itong katawa-tawang kahilingan, yung uri ng utos na ginagawa ng mga mayayaman para lang subukin kung hanggang saan kayang magtiis ng isang katulad ni Francisca. Pero hindi niya ito kinwestiyon, hindi siya pwedeng magtanong. Hindi habang umaasa sa kanya si Rodrigo, pagbalik niya, marahan niyang inilapag ang baso ng tubig sa coaster sa harap ng lalaki may sanay na kilos. Hindi siya pinasalamatan ni Alberto Mendoza. Kinuha nito ang baso, inangat ito at tiningnan ang lemon sa ilaw, saka marahang humigop. Ibinalik niya ang baso sa mesa. "Katanggap-tanggap!" Napabuntong hininga si Francisca. Hindi niya namalayang pinigil niya ito mula pa kanina. "Handa na po ba kayong umorder, Ginoong Mendoza?" Mahinahong tanong niya. "Handa na ako," sagot nito nang hindi man lang sinilip ang menu. "Coco van ang gusto ko, pero sabihin sa chef na palitan ang pearl onions ng shallots." Nakakainip ang pearl onions. "At sabihin mong pakuluan pa ang sauce ng 5 minuto, masyado itong malabnaw nung huli." Napahinto si Francisca, kilala si Chef Laroche sa kanyang matinding ugali. Ayaw na ayaw nitong binabago ang mga putahe niya. Noong 1 linggo lang, nagtapon ito ng kutsara sa pinggan ng customer na humingi ng asin. "Sir, medyo sensitibo po si Chef pagdating sa..." Sa wakas, tumingin si Mendoza. Tumalim ang kanyang mga mata. "Gusto mo ba ng tip, Francisca, o reklamo sa manager mo?" Nabigat at delikado ang bigat ng mga salita niya sa hangin. "Ilalagay ko po sa order ang lahat ng detalye, sir." Mahina niyang sagot, sabay talikod papunta sa kusina. Mabigat ang dibdib niya, mabilis ang tibok ng puso. Sa kabilang dulo ng dining room, ngumisi si Carmen mula sa bar. Pinlano niya ito, alam niyang mangyayari ito. Sa kusina puro ingay, sumisirit ang singaw, kumakalampag ang mga kawali, sumisigaw ang mga boses. Maingat na pumasok si Francisca at lumapit kay Chef Laroche. Nang ipaliwanag niya ang order, namula ang mukha ng chef sa galit. "Shallots! Shallots!" Sigaw nito, iwinawasiwas ang sandok na parang espada. "Sino ba ang lalaking ito? Papasok sa kusina ko at utusan ako." "Si Alberto Mendoza po," mahina niyang sagot. "Pakiusap, chef, matindi po siyang customer. Kapag hindi natin sinunod, ibabalik lang niya ang pagkain at ako na naman ang pagbubuntungan ni Rivera." Nagbitaw ng sunod-sunod na murang Pranses si Chef Laroche at ibinagsak ang kawali sa burner. "Fine," bulalas nito. "Pero kung masyadong matamis ang lasa dahil sa shallots, kasalanan niya yon, hindi akin." Naghintay si Francisca sa may kitchen pass sa loob ng 20 minuto. Sinisikap asikasuhin ang iba pang mesa
habang laging nakatanaw sa sulok kung saan nakaupo si Mendoza. Nagsalin siya ng alak, naglinis ng mesa, pilit ng ngumiti, ngunit nakatuon pa rin ang pansin niya sa lalaki sa booth. Tumingin si Mendoza sa relo, tinapik ang daliri sa mesa. Tap, 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 sa wakas, handa na ang pagkain. Mukha itong perpekto, makintab ang sauce, lutong-luto ang manok. Maingat na inilapag ni Francisca ito sa ibabaw ng napkin at dinala ito ng matatag ang kamay. Ang inyong hapunan, Ginong Mendoza, wika niya, coke o vin na may shallots, pinareduce ang sauce gaya ng inyong kahilingan. Hindi nagsalita si Mendoza, kinuha niya ang kubyertos at nagsimulang kumain. Nakatayo si Francisca malapit, halatang kinakabahan. Isang subo, dahan-dahang ngumata, nilunok, ibinaba ang tinidor. Katamtaman lang, aniya. May maiaabot pa po ba ako? Tanong ni Francisca. Walang kasiguruhan. Meron, sagot niya. Sa unang pagkakataon ay tumingin sa kanyang mga mata. Kausap, napakurot ni Francisca. Po, mag-isa akong kumakain, sabay turo sa bakanteng upuan sa tapat niya. At mukha kang matutumba na sa pagod, umupo ka muna, sabihin mo sa akin, anong ginagawa ng isang katulad mo sa ganitong lugar? Kumirot ang kutob ni Francisca. Alam niyang bawal makipagkwentuhan sa mga guest. Kapag nakita siya ni Rivera na nakaupo, tiyak na may memo siya o mas malala. Gusto ko lang po talaga ang trabaho sa hospitality. Ani Francisca, pilit ang ngiti. Huwag mo akong bulahin, sagot ni Mendoza matalim ang tinig. Alam ko kung kailan nagsisinungaling ang tao. Kita ko kung paano kakausapin ng manager mo. Kita ko rin kung gaano kasakit ang suot mong sapatos. Bakit ka nandito pa rin? Bakit ka nagtitiis sa lahat ng ito? Tumingin si Francisca sa paligid. Nasa opisina si Rivera. Abala si Carmen sa pakikipagtawanan sa mga lasing na abogado. Binaba niya ang boses. May anak po ako. Aniya, lumalabas ang mga salita bago pa niya mapigilan. 5 na siya. Rodrigo ang pangalan. May sakit siya. Hika at depekto sa puso. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi sakop ng insurance ang bagong gamot niya. Tumaas ang renta ng 20% ngayong taon. Nagtatrabaho ako dito kasi malaki ang tip. Kadalasan, kailangan ko ang bawat sentimo para lang mabuhay siya. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang nakaramdam ng pagsisisi. Masyado siyang naging bukas. Hindi ito ang hinahanap ng mga customer. Ayaw nila ng drama. Gusto nila ng tahimik na serbisyo at mahal na pagkain. Tinitigan siya ni Mendoza. Hindi mabasa ang ekspresyon, pero tila mas lalo pa siyang naging malamig. Kawawa ka pala, sabi niya malamig ang boses. Parang sampal ang dating ng kanyang mga salita. Ano pong ibig ninyong sabihin? Mahina niyang tanong. Masipag ka, oo, sagot niya habang inaangat ang kanyang wine glass. Pero, nalulunod ka, malamig na sabi ni Mendoza. Akala mo ang pagsiserve sa mayayaman ang makapagliligtas sa anak mo. Umasa ka sa kabaitan ng mga estranghero. Umiling siya ng bahagya. Hindi yan plano, Francisca. Siguradong kapalpakan yan. Sa negosyo, kapag sa swerte ka umasa, dun ka nawawalan ng lahat. Parang punyal ang mga salitang yon. Napakurap si Francisca, pilit na pinipigilan ng luha. Hindi na kailangang maging ganun kabagsik. Hindi naman siya namamalimos. Nagtatrabaho siya ng dobling shift kahit may pilay sa paa. Hindi po ako umaasa sa swerte, sir. Sagot niya sa pagitan ng ngipin, nanginginig ang tinig. Umasa po ako sa sarili kong lakas. 2 ang trabaho ko. 4 na oras lang ang tulog ko. Ginagawa ko ang lahat ng kailangang gawin. Tumindig siyang tuwid. Ngayon, kung okay lang po, may iba pa akong customers na aasikasuhin. Tumalikod siya bago pa nito makita ang luhang sa wakas ay pumatak. Nagmadali siyang bumalik sa server station at nagtago ng buong 1 minuto. Mahigpit ang kapit ng kanyang mga kamay sa counter, pinipilit huminga ng malalim, pinipigilan ang pagbagsak ng damdamin. Huwag mo siyang bigyan ng kasiyahan, tapusin mo ang shift, kunin ang bill, kunin ang tip,
umuwi kay Rodrigo. Pagbalik niya sa dining area makalipas ang 10 minuto, wala na si Alberto Mendoza sa booth. Malinis na ang plato. Mabilis siyang lumapit sa mesa, may bahagyang pag-asa sa dibdib. Nandoon sa gitna ang leather check folder. Binuksan niya ito, kabado ang puso. Total, $185.50. Nag-scan ng mga mata niya pababa. Tip, $0. May makapal na itim na guhit sa bahagi ng tip. Walang nabagong halaga. Wala! Napahinto ang kanyang paghinga. Umikot ang mundo. 0. Sa kabila ng lahat ng effort, ang espesyal na tubig, ang binagong putahe, ang mga insulto, ang pang-aalipusta, wala siyang iniwan. Uff, ang sakit niyan, sabi ni Carmen mula sa likod niya. Dahan-dahang humarap si Francisca at nakita si Carmen na nakasilip sa balikat niya. Sabi ko na sa iyo, di ba? May ngising sabi ni Carmen. Hindi nagbibigay ng tip si Ice King. 0 sa halos $200. Grabe. Wala siyang iniwan, bulong ni Francisca. Nanginginig na ang kanyang mga kamay. Yung tip, kahit 30 lang sana, ay sapat na pambili ng inhaler ni Rodrigo. Sapat na para may makain sila sa loob ng ilang araw. Hoy! Huwag kang tumunga riyan, sigaw ni Rivera mula sa kabilang bahagi ng dining room. May walk-in party of 4. Linisin mo agad ang mesa, Aquino. Nilunok ni Francisca ang buhol sa kanyang lalamunan. Namumula ang mukha niya sa hiya at galit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang habulin si Alberto Mendoza at ibato ang resibo sa mukha nito. Pero hindi niya pwede. Isa lang siyang server, siya ay isang bilyonaryo. Kinuha niya ang bathtub at bumalik sa mesa. Galit, mabilis, parang makina ang kanyang kilos. Inipon niya ang mga maruruming plato, sinunggaban ang mga ginamit na napkin. Doon niya ito napansin. Sa ilalim ng charger plate, yung malaking dekoratibong plato sa ilalim ng dinner dish, may bagay na puti. Hindi ito napkin, isang nakatiklop na makapal at mamahaling papel. Napahinto si Francisca, tumingin-tingin sa paligid. Walang tumitingin. Kinuha niya ang papel at dahan-dahang binuksan. Walang perang nahulog, walang gift card. 7 salita lamang nakasulat sa eleganteng cursive gamit ang fountain pen. Francisca, you claim you'll do whatever it takes. Prove it. Be at the Pier 59 shipping warehouse at midnight. Come alone. Yes, tinitigan ni Francisca ang sulat. Kumislap ang tinta sa ilalim ng ilaw ng restaurant. Bagong sulat. Lumapit si Carmen, may halong hinala ang boses. Ano yan? Wala. Mabilis na sagot ni Francisca, sabay gupit ng papel at tinago ito ng malalim sa bulsa ng apron, katabi ng final notice mula sa botika. Basura lang, nag-iwan ng basura, figures. Napasinghal si Carmen. Bilisan mo, kailangan ko na ang mesa. Tinapos ni Francisca ang paglilinis ng booth na parang robot. Pero sa loob niya, nag-uunahan ng mga tanong. Pier 59, hating gabi. Parang simula ng isang thriller o isang bangungot. Alam niyang delikado ito. Makikipagkita siya sa isang makapangyarihang estranghero sa isang abandonadong bodega. Baliw. Bilyonaryo man si Alberto Mendoza, hindi ibig sabihin ay mapagkakatiwalaan siya. Ano ang gusto niya kay Francisca? Bakit doon? Bakit siya lang? Pero naalala niya ang sinabi nito kanina. You're relying on the kindness of strangers. That's a poor strategy. At ang malupit na 0 sa resibo. Maaring panunukso lang ito o isang laro ng kapangyarihan para subukin siya o baka ito talaga ang tinutukoy niyang strategy. Hinawakan niya ang hugis ng pharmacy bill sa bulsa. Naisip niya si Rodrigo, hirap na humihinga nang hinalikan niya ito bago umalis kaninang umaga. Tumingin siya sa orasan sa dingding. 10:45 ng gabi. Matatapos ang shift ni Francisca sa ika-11. Nakatayo siya sa isang sangandaan. Maaari siyang umuwi, tanggapin ang pagkatalo at subukang makiusap muli sa botika kinabukasan. O maaari siyang pumunta sa Pier 59
at alamin kung ano ang gusto ng demonyo sa suit na iyon mula sa kanya. Huminga ng malalim si Francisca Aquino habang inaalis ang apron. Hindi siya ang tipo ng taong mahilig sa panganib, pero para kay Rodrigo, handa siyang lumakad diretso sa apoy. Ibang mundo ang Seattle waterfront pagsapit ng hating gabi, malayo sa kinang at karangyaan ng Le Jardin. Kumakapal ang hamog mula sa Puget Sound, malamig at basa, may dalang amoy ng alat at diesel. Mahigpit na niyakap ni Francisca ang kanyang manipis na jacket. 2 city bus ang sinakyan niya para makarating. 20 minutong lakad mula sa huling hintuan, dumaan siya sa isang nakakatakot na industrial zone. Tila buhay ang mga abandonadong warehouse sa magkabilang gilid, tahimik ngunit may banta. Tumambad sa kanya ang Pier 50, malaki, kulay abong bakal, malamig at tahimik. Ang corrugated metal walls nito ay parang nawawala sa hamog. Isang ilaw lamang ang bukas sa gilid. May ugong. Sa tabi nito, nakapark ang isang itim na SUV, elegante, tinted ang bintana at nakaandar ang makina. Tiningnan ni Francisca ang oras sa kanyang cellphone, 11:58 ng gabi. Baliw na yata ako, bulong niya sa sarili. Bagamat masakit pa rin ang mga binti mula sa buong araw na trabaho, tinakpan ito ng adrenaline. Ang nasa isip niya lang ay ang mukha ni Rodrigo, kung paanong napapahigpit ang hawak nito sa kanya sa tuwing hindi ito makahinga. Ang alaala na yon ang nagtutulak sa kanyang mga paa. Lumapit siya sa SUV, bumaba ang bintana sa gilid. Isang lalaking malaki ang katawan, matikas ang panga at may earpiece ang nakatingin sa kanya. Pangalan, Francisca Aquino. Nagsalita ito sa radio. Package is here. Pagkatapos ay tumango sa direksyon ng pinto. Pumasok ka, maglakad ka lang hanggang makita mo ang ilaw. Nanuyo ang lalamunan ni Francisca. Tumango siya, humakbang at binuksan ang mabigat na bakal na pinto. Sa loob ng warehouse, malawak at umalingaw-ngaw ang espasyo. Mga nakatambak na shipping containers na gawa sa bakal ang nakaayos sa paligid, umaabot hanggang kisame. Mas malamig sa loob kaysa sa labas. Sa gitna ng malawak na espasyo, may ilang industrial lights na nakatapat sa isang simpleng mesa at 2 folding chair. Naroon si Alberto Mendoza, wala na ang kanyang coat. Nakataas ang manggas ng puting kamiseta at nakasuot siya ng reading glasses habang binabasa ang dokumento. Hindi siya tumingin nang lumapit si Francisca. 2 minuto kang maaga, sabi niya nang hindi tumitingin. Kung sakto ka lang sa oras, late ka na, sagot ni Francisca. Isang kasabihang laging sinasabi ng kanyang ama. Ngayon lang siya tiningnan ni Alberto mula sa taas ng kanyang salamin. May kumislap sa kanyang muka, amusement, paggalang, umupo ka. Sumunod si Francisca. Nakakapaso sa lamig ang metal na upuan. Bakit po ako narito, Ginoong Mendoza? Tanong niya, sinisikap gawing matatag ang tinig sa kabila ng nanginginig niyang mga daliri. Kung tungkol ito sa restaurant, pwede niyo naman po akong tawagan para magreklamo o paalisin. Ibaba ni Mendoza ang papel at tumingin ng diretso sa kanya. Hindi ako narito para sa serbisyo mo. Ang serbisyo, pangkaraniwan, ang pagkain, katanggap-tanggap. Umupo siya ng mas relax. Pero ikaw ang kakaiba? Kakaiba. Ulit ni Francisca may pag-iingat. Nakapasa ka sa pagsubok, sabi ni Alberto. Binigyan kita ng imposible. Kinuwestiyon ko ang desisyon mo. Tinulak kita hanggang sa sukdulan. Karamihan sa tao, magwawala, babagsak o duduruan ang pagkain ko. Ikaw hindi. Ginawa mo ang bawat utos nang walang tanong kahit halatang galit ka na? Kumuha siya ng makapal na dokumento mula sa briefcase sa sahig at ibinagsak ito sa mesa. Ito, aniya, ay shipping manifest ng logistics division ko para sa nakaraang quarter. Nalulugi kami. Yumuko siya matalim ang tono.
Sabi ng board, market daw, CFO ko, tumaas daw ang presyo ng krudo. Sa palagay ko, mali sila o nagsisinungaling. Tiningnan niya si Francisca matalim. Napansin mo ang lemon rind sa madilim na dining room. Napansin mong kaliwete ako at inadjust mo ang wine glass kahit walang sinasabi. Ang ganitong detalye, wala ang mga Ivy League graduates ko niyan. Laging macro ang tinitingnan nila, hindi ang bitak. Tinitigan ni Francisca ang makapal na dokumento. Di makapaniwala. Gusto niyo po akong suriin ang shipping records ninyo? Gusto kong hanapin mo ang butas, sagot ni Alberto. Mayroon kang 1 oras. Kapag wala kang nakita, babayaran ko ang pauwi mo at hindi mo na ako muling maririnig. Pero kapag nakita mo kung saan tumatagas ang pera, isusulat ko ngayon din ang tseke para sa operasyon ng anak mo. Napahinto sa paghinga si Francisca. Paano niyo po nalaman iyon? Bulong niya. Alam ko ang lahat, sagot ni Alberto kalmado. Nagpa-background check ako pagkalis mo sa mesa. Francisca Aquino, 26 anyos, balo, 1 anak. Si Rodrigo, 5 taong gulang, may hypoplastic left heart syndrome. Kailangan ng Fontan surgery. Sa ilalim ng iyong insurance, mga 150,000 dolyar. Inilabas niya ang checkbook mula sa coat, binuksan ang isang fountain pen at inilapag pareho sa mesa. 1 oras. Ulit niya, nagsimula na ang oras mo. Hindi na nagtanong si Francisca. Hindi siya nagsayang ng kahit 1 segundo. Dinampot ni Francisca ang makapal na tumpok ng mga dokumento. Sa una, parang nakakalula, mga pahinang puno ng numero, petsa, shipping codes. May mga container ID, timbang ng kargamento, destinasyon at mga kategorya ng produkto. Sa unang tingin, parang wala namang saysay. Pero kay Francisca, hindi ito kaguluhan. 5 taon na niyang ginagawa ang pagbibilang ng mahihirap na order, paghahati ng bayarin sa gitna ng mga lasing at maingay na customer at pag-budget sa bawat sentimos niya para makatawid. Naiintindihan niya ang mga sistema, nakikita niya ang lohika sa likod ng gulo. Tahimik ang buong warehouse maliban sa mahinang ugong ng mga ilaw at ang kaluskos ng panulat ni Alberto habang abala ito sa sarili. Mabilis pero maingat na binuklat ni Francisca ang mga dokumento. Container 405, bulong niya, electronics, timbang, 4,500,000 gramo, papunta sa Hong Kong. Binuklat niya ang kasunod na pahina, container 405, pagdating sa Hong Kong, timbang 4,200,000. Napakunot ang noo niya sa may diferensya sa timbang. Karaniwan sa shipping, sagot ni Alberto na hindi tumitingin. Moisture, packaging loss, natural settling, tuloy ka lang. Pero hindi siya tumuloy. May kutob si Francisca, binuklat niya ang mas marami pang pahina. May isa pang anomalya. Container 612, luxury textiles, pinadala 2,000 pounds. Pagdating, 850 pounds. Nagpatuloy siya. Marami pang shipment. Lahat may maliliit ngunit pare-parehong discrepancies. Laging high-value cargo, laging kulang ng 5% hanggang 7%. Sapat na liit para tawaging normal shrinkage. Pero regular, consistent, parang sinadya. Lumipat ang mata niya sa mga pirma na nakalog sa bawat shipment. May pattern. Lahat ng kulang ay pinirmahan ng isang taong gumagamit ng inisyal na parang tusok na M. Sino si M? Tanong ni Francisca matalim ang tono. Sa wakas, tumingin si Alberto. M? Ipinakita ni Francisca ang mga dokumento at itinuro ang mga petsa. October 4, kulang. Pirma. M. October 12, pareho. November 1, ganun din. Pero tingnan niyo ito. October 8 ang nag-sign ay si JR. Walang kulang. Eksakto ang timbang. Kinuha niya ang calculator na hindi niya napansing nandoon sa mesa. Mabilis ang galaw ng mga daliri niya sa mga numero.
Average loss sa mga shipment ni M ay 6.2%, aniya. Hindi yan random. May istrukturang pandaraya, may kumukuha sa laman bago pa maisara ang container, pero ina-adjust ang lugs para hindi mahalata. Itinuro niya ang pinakadulong column sa manifest. Yung automatic crane scale, yun ang totoong timbang. Pero sa log ng supervisor, yung pinipirmahan ni M, mas mababa yung number. Ibig sabihin, pinepeke nila ang departure weight para magmukhang tama. Pero sa totoo lang, ninanakaw ang kargamento bago pa ito umalis. Yumuko si Alberto at sinundan ng daliri ang data. Sinuri muli ang mga timbang. Tumigil, naningkit ang mga mata. Robert, bulong niya. Napatigil si Francisca. Roberto Peralta, biyenan kong lalaki. Nanigas ang hangin sa paligid. Nanlamig si Francisca. Parang sinampal niya si Alberto. Pamilya niya ang tinutukoy. Mabilis niyang binawi ang kamay. Kinakabahan. Pwede pong mali ako, pautal na sabi niya. Waitress lang po ako. Wala po akong alam sa freight logistics. Tumayo si Alberto. Naglakad ito paikot sa mesa, ang anino'y humaba sa sahig. Handa na si Francisca sa sigaw, sa pagtaboy, sa kahihiyan. Pero yumuko si Alberto, kinuha ang checkbook, nagsulat. Mabilis ang kanyang kamay, punit. Inabot ang tseke kay Francisca. Kinabig ito ni Francisca gamit ang nanginginig na kamay. Kumaluskos ang papel habang binubuksan niya. Pay to the order of Francisca Aquino. Amount $200,000. Napasinghap siya. Mr. Mendoza, hindi ko po ito matatanggap. Sobra na po ito. Niligtas mo ako ng higit sa $3 milyong kada taon, sagot ni Alberto. Walang emosyon sa boses. 6 na buwan nang nagnanakaw si Roberto. Hindi ito nakita ng auditors ko kasi pera ang hinahanap nila. Hindi laman. Ikaw, 20 minuto lang. Tumayo siya, nakatukod ang mga braso sa mesa. Matatag ang tingin. May alok ako sa iyo, Francisca. Lumuluha na si Francisca, tinitigan niya si Alberto, gulat na gulat. Hindi ko na po ito mababayaran, maliligtas nito ang buhay ni Rodrigo. Masusolusyonan yan ang problema mo ngayon, sabi ni Alberto, banayad. Pero paano pagkatapos ng operasyon? Paano ang recovery niya, ang pag-aaral, ang kinabukasan mo? Babalik ka ba sa restaurant na iyon para maglingkod ng sopa sa mga taong tinitingnan kang parang muebles para sa minimum wage? Ginagawa ko lang po ang kailangan. Mahina ngunit buo ang sagot ni Francisca. Umiling si Alberto, matalim ang mga mata. Tigilan mo ang paggawa ng kailangan. Simulan mong gawin ang nakalaan para sa'yo. Kailangan ko ng isang katulad mo, yung hindi kabilang sa mundo ko, yung hindi bulag sa pera, hindi tali sa politika ng pamilya. Lumapit siya ng kaunti, binabaan ng boses. Napapalibutan ako ng mga pating, Francisca, traidor, manlilin lang. Pero ikaw ang kailangan ko. Isang tagalinis. Tagalinis, ulit ni Francisca nalito. Isang remora, paliwanag ni Alberto. Yung maliit na isda na nililinis ang katawan ng pating, pinapanatili siyang buhay, ligtas, matatag. Iyan ka. Gusto kitang kunin, sabi ni Alberto ng direkta. Ang opisyal mong posisyon ay executive assistant, pero hindi iyon ang tunay mong papel. Ikaw ang magiging mga mata ko. Sasama ka sa mga meeting, sa mga hapunan, sa mga gala, obserbahan mo ang lahat at lahat ng tao. Sasabihin mo sa akin ng mga bagay na hindi ko napapansin. Ikaw ang hahanap ng mga lemon rin sa imperyo ko. Wala po akong alam sa negosyo, sagot ni Francisca umiling. Kayang ituro ang negosyo, sagot ni Alberto, simple lang ang tono. Ang hindi kayang ituro ay instinct. Iniabot niya ang kamay kay Francisca. Panimulang sahod, $25,000 kada buwan. Buong benepisyo, pribadong healthcare para sa anak mo. Titira ka sa guest wing ng estate ko para lagi kang malapit kung kailangan kita. Pero may kondisyon, iiwan mo ang restaurant simula ngayong gabi at pipirma ka ng non-disclosure agreement.
Kapag nagsalita ka tungkol sa kahit anong malalaman mo, sisirain kita. Tinitigan ni Francisca ang kamay ni Alberto. Malaki ito, matatag at nakakagulat na magaspang, tila sanay sa trabaho. Tumingin siya sa tseke sa kabilang kamay. Naalala niya ang tinig ni Carmen na nang-aalaska, ang sigaw ni Rivera, ang malamig, malungkot na biyahe sa night bus. Inabot niya ang kamay, matibay ang pagkakahawak. Tinatanggap ko, mahinang bulong niya. Magaling, sagot ni Alberto, at sa unang pagkakataon simula nang magkakilala sila, lumitaw ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Welcome sa Mendoza Empire, Francisca. Subukan mong hindi ka lamunin ng buo. Ang transisyon ay nakakalula, parang hinila mula sa mundong itim at puti patungo sa isang makulay at kumikislap na realidad. 2 araw matapos ang kanilang midnight meeting, dumating ang mga movers sa maliit na apartment ni Francisca. Wala pang 1 oras, lahat ng gamit niya ay nakakahon na. Samantala, isang private ambulance binayaran ng Mendoza Industries ang sumundo kay Rodrigo papunta sa isa sa pinakamahusay na pediatric cardiac hospitals sa estado. Naka-schedule na ang operasyon niya sa susunod na linggo. Ngayon, naroon si Francisca sa loob ng grand foyer ng mansyon ni Alberto para itong kuha mula sa architectural magazine. Makinis na mga linya, napakataas na salamin, malamig na batong sahig at tanawin ng Pacific Ocean. Nakakabighani ang lugar pero hindi ito tahanan. Mrs. Aquino, bati ng isang perpektong bihis na butler sa Baytango. Nasa library si Mr. Mendoza. Hinihintay ka na niya. Salamat, sagot ni Francisca. Nakasuot siya ng matalim na navy blue na suit, binili gamit ang advance na ipinadala ni Alberto. Bagamat professional at maayos para kay Francisca, parang costume pa rin ito. Maingat siyang naglakad sa mga pasilyo, napapalibutan ng mga sining na marahil ay mas mahal pa kaysa sa kinikita niya buong buhay. Pero sa kabila ng karangyaan, walang family photos, walang palatandaan ng buhay. Puro ganda pero walang init. Sa loob ng library, nakatayo si Alberto sa tabi ng malaking bintana, may hawak na telepono sa tenga. Kumumpas siyang maghintay muna siya. Wala akong pakialam sa sinasabi ng Union, Roberto, malamig niyang sabi. Kung hindi tumutugma ang numero, isara ang daungan, tsaka na natin ayusin ang kapalpakan mo. Tinapos niya ang tawag at hinarap si Francisca. Madilim ang mata, puno ng pigil na galit. Tama ka, diretsong sabi niya. Umamin si Roberto. Sabi niya, dahil daw sa utang sa sugal, tinanggal ko na lahat ng tungkulin niya. Paumanhin, mahina at magalang na sagot ni Francisca. Alam kong mahirap yan. Napangiti si Alberto ng mapait. Pamilya, aniya, isang label lang para sa mga taong akala'y entitled sila sa tagumpay mo. Malalaman mo rin yan balang araw. Kinuha niya ang tablet sa mesa at iniabot sa kanya. Ngayong gabi, ang unang tunay mong pagsubok, may charity gala sa Museum of History. Naroon ang lahat ng elite ng Seattle, mga investors, kakumpetensya at halos lahat ng board ko. Anong gusto niyo pong gawin ko? Tanong ni Francisca. Mabuhay, sagot ng ibang tinig mula sa likod. Lumingon si Francisca. Sa pintuan nakatayo ang isang babae na parang bumaba mula sa pabalat ng fashion magazine. Matangkad, elegante, walang kapintasan sa pulang damit na parang isinaboy sa kanyang katawan. Ang berdeng mga matay matalim at walang bakas ng init. Hello, darling, sabi ng babae, dumaan kay Francisca na parang hindi siya naroon. Hinalikan niya si Alberto sa pisngi. Hindi siya ginantihan ni Alberto. Sa halip, tila nanigas pa ito. Francisca, ito si Rosa Diaz, sabi ni Alberto, malamig ang tono. Fiancé ko. Tumigil ang mundo ni Francisca. Fiancé, hindi niya kailanman nabanggit na may kasintahan pala si Alberto. Ikaw siguro ang bagong kasambahay. Ani Rosa, ngayon lang siya tiningnan. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa, nakakunot ang labi, malamig ang ngiti.
Ka-cute naman. Si Francisca ang bago kong executive assistant. Matigas ang tono ni Alberto. Sasama siya sa gala. Tumawa si Rosa matalas, puno ng panunuya. "Oh, Alberto, seryoso ka ba? Tignan mo naman siya, para siyang guro ng grade 6. Hindi siya tatagal ng 5 minuto sa harap ng mga mabangis na hayop sa kwartong yon. Hayaan mong ako na lang ang maghanap ng mas presentabling kasama. May kilala ako sa agency, fluent sa Mandarin, may training sa etiquette. Alam kong anong tinidor ang gagamitin." Uminit ang mukha ni Francisca. Ang dating Francisca, yung may suot na lumang sapatos at laging pagod. Ayuyuko na sana magsosorry at lalayo. Pero hindi na siya yon. Ito na ang babaeng nakadiskubre ng milyon-milyong pandaraya sa loob ng isang gabi. Ang babaeng humarap sa isang bilyonaryo nang walang takot. Ang inang kayang gawin ang lahat para sa anak niya at napatunayan na iyon at hindi siya papayag na itapon na lang basta. "Alam ko kung alin ang tamang tinidor, Miss Diaz." Mahinahong tugon ni Francisca, matatag at malinaw ang boses. 5 taon ko yang inaayos sa mesa at hindi tulad ng mga kaibigan mo, alam ko kung sino talaga ang gutom at sino lang ang nagpapanggap. Tumahimik ang buong silid, naglaho ang ngiti ni Rosa. Naningkit ang kanyang mga mata habang sinusuri si Francisca, may bahid ng interes at konting pagbabanta. Palaban, malamig ang tono niya. "Bibigyan ko siya ng 1 linggo." Mananatili siya. Matigas na sagot ni Alberto, pumagitna sa kanila. "Umakyat ka na at magbihis, Francisca. May iniwan ng stylist sa kwarto mo. Aalis tayo sa loob ng 1 oras. Tumango si Francisca at tumalikod, pero ramdam pa rin niya ang titig ni Rosa, parang patalim sa likod. Sa itaas, ang inilaang kwarto kay Francisca ay mas malaki kaysa sa buong dati niyang apartment. May clothing rack malapit sa kama, puno ng mga gown na kumikislap, silks, satins, at mga designer tags na hindi pa natatanggal. Pinili niya ang isang itim na gown, elegante, minimalist, may mahabang manggas at mataas na neckline, pero bukas ang likod, walang kupas, marangal. Isang baluti, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Sandaling hindi niya nakilala ang sarili. Nakaayos ang buhok sa isang perpektong bun at perpekto rin ang makeup. Para kay Rodrigo, bulong niya, tensyonado ang biyahe sa limousine. Tahimik si Alberto sa isang gilid, hindi mabasa ang ekspresyon. Si Rosa naman, nakarelax sa tapat niya, may hawak na baso ng champagne. Nakaupo si Francisca sa jump seat, nakaharap sa dalawa. "So, Francisca," malamyos na sabi ni Rosa, paikot ang baso. "Saan ka na-diskubre ni Alberto?" "Harvard, Wharton." "Service industry," sagot ni Alberto bago pa makapagsalita si Francisca. Napakurap si Rosa, tapos napatawa, halos mabulunan. "Nag-hire ka ng waitress para pamahalaan ang affairs mo." Gulat niyang sabi, "Alberto, nasisiraan ka na ba ng bait? Lulitsunin ka ng board." Abala pa ang board sa paglilinis ng sarili nilang gulo para maglitsyon ng iba, sagot ni Alberto. Si Francisca nakikita ang mga bagay na hindi nila napapansin. "Tingnan natin," bulong ni Rosa. Pagdating nila, sumabog ang red carpet sa mga flash ng kamera. Mga sigaw ng reporter, dagundong ng kamera at alon ng ingay ang sumalubong sa kanila. Sandaling natigilan si Francisca sa pintuan ng limo. Kumakabog ang dibdib, pero naramdaman niya ang kamay ni Alberto sa kanyang likod. "Huminga ka," bulong nito. "Mga tao lang sila, karamihan mga hangal." Pagpasok nila sa malaking bulwagan, bumungad ang mga kristal na chandelier sa kisame. Tuloy-tuloy ang champagne, kumikinang ang mga diamante sa mga bestidang mas mahal pa sa dating kotse ni Francisca. "Sige na," mahina't kalmadong sabi ni Alberto. "Makihalubilo, makinig. Ibalita mo sa akin ang maririnig mo." Tumango si Francisca at sumanib sa crowd. Hindi siya nagpakitang gilas. Sa halip, naglaho siya sa gitna ng mga tao, gaya ng nakasanayan sa Le Jardin.
Lumipad-lipad siya sa pagitan ng mga usapan na parang anino, isang server na walang tray, di pansin pero alerto. Nanatili siya malapit sa isang grupo ng mga lalaking nakatuksedo, tahimik na umiinom ng sparkling water, walang lemon. Babagsak ang stock ng Mendoza pag lumabas ang balita tungkol sa merger, bulong ng isa. Narinig ko, tsutsugihin niya si Thorne. Ipinoposisyon na ni Rosa ang boto para sa susunod na buwan. Gusto niya ang chair. Napalakas ang tibok ng puso ni Francisca, si Rosa, pero fiancé siya ni Alberto. Lumapit siya sa isang grupo malapit sa isang malaking buto ng dinosaur. Sa kanila, napansin niya ang isang pamilyar na mukha, si Mr. Rivera, ang dati niyang manager, ngayon ay may hawak na tray ng inumin. Agad siyang tumalikod, umaasang hindi siya makikilala, pero nabangga niya ang isang matangkad, mapulang lalaki. Tingnan mo ang dinadaanan mo! Sigaw nito. Pasensya na po, sagot ni Francisca umatras. Tiningnan siya nito ng mas malapitan, kumunot ang noo. Sandali, kilala kita. Nanikip ang dibdib ni Francisca, si Mr. Fernandez, regular sa Le Jardin, isang real estate mogul na may masamang reputasyon at madudulas na kamay. Ikaw yung waitress sa Le Jardin, sigaw nito. Yung may anak na may sakit, anong ginagawa mo rito? Nang hihingi ng donasyon sa mayayaman? Narinig ng marami, lumingon ang mga tao. Nakatayo si Rosa, ilang hakbang lang ang layo, nakangiti ng malamig. Matagal na niyang hinihintay ito. Dito ako nagtatrabaho, sagot ni Francisca, taas noo. Tumawa si Fernandez. Trabaho, halika na sweetheart. Hinawakan siya sa braso. Alis na tayo bago ka pa ipatapon ng security. Hindi para sa mga katulad mo ang lugar na to. Bitawan mo siya. Isang malalim na boses ang sumabat. Mula sa crowd, lumitaw si Alberto, madilim ang ekspresyon, puno ng autoridad. Oh, Alberto, sabi ni Fernandez, agad na binitiwan si Francisca. Tinutulungan ko lang, may nakapasok kasing stray waitress. Hindi siya pumasok ng palihim, sagot ni Alberto, pumwesto sa tabi ni Francisca, sabay yakap sa baywang nito. Bisita ko siya at tagapayo ko. Lumapit siya, ibinaba ang boses sa malamig na pananakot. Kapag hinawakan mo pa siyang muli, Fernandez, bibilin ko ang gusali mo at ipatatapon ka sa sarili mong penthouse. Namutla si Fernandez na hindi ko alam. Ngayon alam mo na, matalim na sabi ni Alberto. Ngayon lumayas ka sa harap ko. Umatras si Fernandez na parang batang pinagalitan. Ang mga bisita sa paligid ay nagbulong-bulungan sa gulat. Alberto Mendoza, ang kilalang Ice King, ay hayagang ipinagtanggol ang isang waitress. Sumulpot si Rosa, mabilis ang hakbang, matalim ang tingin, puno ng galit. Ipinahiya mo ang isa sa pinakamalalaking investor natin para sa kanya, singhal niya. Inipahiya niya ang sarili niya, sagot ni Alberto kalmado. Humarap siya kay Francisca. Ayos ka lang? Nagtagpo ang mga mata nila, kumakabog pa rin ang puso ni Francisca. Pero hindi na ito dahil sa takot. Ito ay ibang damdamin, mainit, masidhi, mapanganib. Ayos lang ako, mahinang sagot niya. Pero may kailangan kang malaman. Sabihin mo. Inilingon ni Francisca ang tingin kay Rosa. Malamig, hindi nagpatinag. May binabalak siyang boto. Sa susunod na buwan, gusto niya ang upuan mo sa board. Nabitawan ni Rosa ang kanyang champagne glass. Tumilapon ito at nabasag sa marmol na sahig. Sinungaling kang daga sa kanal. Singhal niya. Totoo ba? Tanong ni Alberto, biglang bumigat ang boses. Lumapit siya sa fiancé niya. Rosa, totoo ba yan? Naningkit ang mata ni Rosa, puno ng lason ang tingin kay Francisca. Nagpasok ka ng asong gala sa tahanan natin at ngayon nangangagat? Wala kang ideya kung ano ang sinimulan mo, Alberto. Tumalikod siya at naglakad palayo. Humarap si Alberto kay Francisca. Nagbago na ang ekspresyon niya. Matigas pa rin, nakabantay pa rin, ngunit may bago. Paggalang, paghanga, marahil
pagnanasa. Talagang naririnig mo ang lahat, mahinang sabi niya. Sabi ko na sa iyo, sagot ni Francisca, bahagyang nanginginig ang boses. Alam ko kung sino ang gutom. Napatingin siya sa direksyong tinahak ni Rosa. At si Rosa, gutom na gutom sa kapangyarihan sa imperyo mo at ginagamit niya si Roberto para makuha ito. Tumingin si Alberto sa kumikislap na crowd sa paligid. Kung ganon, gera na ito. Inabot niya ang kamay ni Francisca, hindi bilang amo sa empleyado, kundi bilang katuwang. Handa ka ba? Naalala ni Francisca si Rodrigo ligtas sa isang world-class hospital. Naalala niya ang $0 tip na nagbago ng lahat. Naalala niya ang babaeng dati niyang pagkatao. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Alberto. Handa ako. Ang mga sumunod na linggo ay tila panaginip. Matagumpay ang operasyon ni Rodrigo. Sa wakas, mapula na ang kanyang mga pisngi. Tumatawa na siya, naglalaro, humihinga. At si Francisca, hindi na lang siya nabubuhay. Siya ay namumuhay. Sa Mendoza Industries, naging higit pa siya sa assistant. Siya ang naging pinakamalapit na pinagkakatiwalaan ni Alberto, ang kanyang anino, ang kanyang sandata. Dumadalo siya sa mga strategy meetings at natutukoy kung sino ang nagsisinungaling sa isang kislot lang ng kilay. Inayos niya ang mga sistema sa loob ng kumpanya na katipid ng libu-libong dolyar. At sa mahabang gabi sa opisina ni Alberto, ang trabaho ay nauuwi sa pag-uusap. Ang pag-uusap naging koneksyon. Sabay silang kumakain ng take-out, nag-uusap tungkol sa libro, buhay, filosofiya at si Rodrigo. Nakita ni Francisca ang likod ng maskara ng bilyonaryo, ang lalaking nagtayo ng napakataas na pader na hindi na niya rin alam kung ano ang sinusubukang itago. Ngunit hindi lahat ay masaya. Si Rosa Diaz ay nagmamasid at naghihintay. Isang malamig na Martes ng umaga, araw ng boto para sa Omnicorp merger. Isang deal na magbibigay kay Alberto ng kapangyarihang hindi matitinag. Kapag nabigo, mawawasak ang lahat at magiging perpektong oportunidad para kay Rosa. Pumasok si Francisca sa opisina ni Alberto, may dalang kape, itim, 2 asukal. Na-memorize na niya ito. May sweet tooth si Alberto kahit hindi niya aaminin, pero may kakaiba. 2 security guard ang nakatayo malapit sa desk niya. Nandun si Rosa, may hawak na tablet, may ekspresyong puno ng peking simpatsya. Nakatayo si Alberto sa tabi ng bintana, nakatalikod. Ang tensyon sa silid, parang humihigpit sa leeg. Mr. Mendoza, tanong ni Francisca maingat. Kumakalam ang sikmura. Ayos lang po ba ang lahat? Dahan-dahang humarap si Alberto, malamig muli ang kanyang mga mata. Wala na ang pagkakakilalang binuo nila. Ito na ulit ang Ice King. Akala mo ba hindi ko malalaman? Mababa ang boses, nanginginig sa pigil na galit. Malaman ng alin, tanong ni Francisca, ibinaba ang kape. Nanginginig ang mga kamay. Huwag kang magpaka-inosente, singit ni Rosa. Lumapit, bit-bit ang lason sa bawat ngiti. Alam na namin ang tungkol sa files, Francisca, confidential merger documents. Ipinasa mo sa Omnicorp kagabi. Lahat, mga bid amount, terms, confidential info. Nanlaki ang mata ni Francisca. Hindi ko pinadala yon. Wala akong access sa server nila. Ginamit mo ang credentials ko, sagot ni Alberto. Halos mabasag ang tinig. Galing sa guest wing. 3 a.m. ipinasa sa isang secure Dropbox. Ibinalibag niya ang isang bunton ng larawan sa mesa. Malabo. Si Francisca nasa parke. Kausap ang isang lalaki. Sino ito? Tanong ni Alberto. Tauhan ba ng Omnicorp? Nanlaki ang mata ni Francisca. Yan si Eduardo, pinsan ko. Inihatid lang ang child car seat na pinahiram ko. Yun lang. Convenient, ngisi ni Rosa. Gaya ng kwento mo tungkol sa may sakit mong anak. Manloloko ka lang pala, Francisca.
Na-trace na namin ang pera, dagdag pa niya, pinakita ang tablet, $50,000. Pinadala ngayong umaga sa account mo, galing sa offshore shell company. Hindi! Sigaw ni Francisca, halos maiyak. Wala akong tinanggap na kahit ano. Alberto, kailangan mong maniwala sa akin. Si Rosa ang may gawa nito. Gusto niya ang kontrol ng kumpanya. Siya ang... Tama na! Sigaw ni Alberto, sabay bagsak ng kamay sa mesa. Umalingaw-ngaw ito, parang kulog. Tinitigan niya si Francisca, puno ng sakit, pagtataksil at pagkadismaya. Nagtiwala ako sa iyo. Pinapasok kita sa bahay ko, sabi ni Alberto, nanginginig ang tinig. Pinapalapit kita sa negosyo ko, pinayagan kitang... Tumigil siya, pilit nilulunok ang sakit na lumilitaw sa mukha niya. Akala ko iba ka, akala ko ikaw lang ang tapat sa isang lungsod ng mga sinungaling. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa pagtataksil, pero ikaw ang pinakamasahol sa lahat dahil pinaniwala mo akong may pakialam ka. Alberto, pakiusap, abot ni Francisca, nanginginig ang tinig. Huwag, sigaw niya umurong na parang nadarang. Huwag mo akong hawakan. Tanggal ka na. Ihahatid ka ng security palabas. May 1 oras kang mag-empake. Pagkatapos nun magsasampa ako ng kaso sa'yo. Corporate espionage. Nagbaba ang boses ni Francisca sa halos bulong. Paano si Rodrigo? Kaka-recover pa lang siya. Yung insurance... Dapat inisip mo yan bago mo ako ipagkanulo. Malamig na sagot ni Alberto. Palabasin niyo siya. Lumapit ang mga gwardya at hinawakan siya sa braso. Habang nilalabas siya, nahuli pa niya ang huling tanaw kay Rosa sa likod ni Alberto. Nakangiti. At saka siya pumikit, isang mabagal, sinadyang kindat. Ibinasura si Francisca sa labas ng gate ng mansion. 2 maleta lang ang dala at pusong durog na durog. Bumuhos ang ulan. Nabasa siya mula ulo hanggang paa habang nakatayo sa kalsada, mag-isa, hinihiya at takot. Nawala ang trabaho. Nawala ang lalaking minahal niya at baka kapag nawala rin ang insurance, mawala rin ang pinakamahalaga sa lahat, si Rodrigo. Nadapa na siya noon, pero ngayon, mas mataas ang pinagbagsakan. Gabi iyon sa isang lumang motel malapit sa ospital. Hindi siya nakatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Alberto puno ng sakit. Pero hindi sa kanya galing ang pagtataksil. $50,000 na pumasok sa account ko gamit ang login ko sa IP address ko. Bulong niya. Pero hindi ako yon. Kung gayon, si Rosa, naalala niya ang sinabi ni Alberto noong unang gabi sa bodega. Hindi nakita ng auditors ang pagnanakaw kasi pinaghahanap nila ay financial errors, hindi physical evidence. Gawa-gawa ang digital trail ni Rosa, pero ang mga pisikal na ebidensya mas mahirap itago. Umangat si Francisca mula sa kama. Board vote iyon mismo sa araw na yon, 2:00 p.m. Tiningnan niya ang orasan, 9:00 ng umaga. Denial niya ang numerong kabisado na mula sa pag-aaral ng shipping manifests. Hello? Sagot ng magaspang na boses. Si JR ba ito sa Pier 59? So, sino to? Francisca Aquino po. Dati akong empleyado ni Alberto Mendoza. Kailangan ko ng access sa shipping archives. Ngayon na. Narinig kong tinanggal ka. Hindi kita pwedeng papasukin. Pakiusap, maring sabi ni Francisca. Alam ko ang tungkol sa extra crates na nililista mo para mukhang buo ang union quota. Alam kong ginagawa mo yan para hindi mawalan ng trabaho ang crew mo. Kapag si Rosa ang naupo, i-automate niya ang buong port, lahat matatanggal bago magpasko. Tahimik. Pagkatapos ng ilang segundo ay likod na gate, 20 minutos. Ginamit ni Francisca ang huling pera niya para sa taxi. Nag-abang si JR sa labas at pinapasok siya sa malaking warehouse. Nasa basement ang archives, anya. Lahat yan papel pa. Ipinapadala lang sa HQ kapag digitized na. Nagmadali si Francisca pababa, amoy amag at lumang karton. Nakahanay ang mga filing cabinets sa dilim.
Kailangan niya ng pruweba na si Rosa ang tunay na salarin. Naalala niya, ang sistema ng security sa mansyon ay may physical backup, keycard logs na nakastore sa lokal na server. Hindi ito na-access online, kaya't di ito na fake. Hindi na niya ito ma-check ngayon, pero kaya niyang hanapin ang motibo. At physical trail, naghalungkat siya sa lumang records. Noong mga nakaraang linggo, binigyan siya ni Alberto ng access sa gastos ni Rosa. Bilang dating waitress, ugali ni Francisca na iprint ang mga resibong mukhang kahina-hinala. May folder siya sa purse. Binuklat niya ito at natigilan. Isang courier receipt mula Seattle. Sa mismong araw na sinabing nasa New York si Rosa, padala Omnicorp Headquarters. Nagpadala V. Diaz, nilalaman hard drive. Ipinadala ni Rosa ang merger files gamit ang courier at ginawa ito bago pa mangyari ang di umano'y breach ni Francisca. Hindi pa siya tapos. Tiningnan niya ang bank transfer na di umano'y nagpapakita ng 50,000 dolyar na pumasok sa kanyang account. Ang digital signature kay Alberto, pero timestamp 4:15 de la mañana. Sineryoso niya ito. Binuksan ang shipping logs. 4:15 a.m. may nag-login mula sa Mendoza Yacht sa harbor. Hindi si Alberto yon. Nakita niya ang ilaw ng opisina ni Alberto na pinatay 12:00 ng hating gabi. Pero si Rosa, nakatira sa yacht habang pinapa-renovate ang townhouse niya. Eto na. May hawak na siya, courier receipt na nagpapatunay na si Rosa ang nagpadala ng merger files. Evidence na ang bank transfer ay galing sa yacht, hindi sa device ni Alberto. Motibo, ang nalalapit na boto para sa chairwoman. Hindi man ito smoking gun, pero sapat ito para sirain ang kwento ni Rosa. Tiningnan niya ang relo, 1:15 ng tanghali. Chair, kailangan ko ng sakay, anya, paakyat. Ang saan? Mendoza Tower. At bilisan mo. Sa itaas ng lungsod, sa boardroom ng Mendoza Industries, tahimik ang 12 direktor. Naupo si Alberto sa dulo, maputla, pagod at tila pasan ng buong mundo. Nasa kanan niya si Rosa, nagniningning sa kanyang puting power suit, kalmadong-kalmado. Ang data breach na ginawa ng dating assistant ni Mr. Mendoza ay sumira sa deal natin sa Omnicorp, sabi ni Rosa, banayad ang tono. Umatras na sila, bumagsak ang stocks natin ng 12% ngayong umaga. Nagbulong-bulungan ang board, alarma. Ito ay nagpapakita ng kakulangan sa pamumuno ni Alberto, dagdag ni Rosa. Dinala niya ang isang scam artist sa loob ng pinakatiwalaang lupon natin. Magaling siya, pero emosyonal. Ipinatong niya ang kamay. Iminumungkahi ko ang boto ng no confidence kay Mr. Mendoza bilang CEO. Ipinapanukala ko ang sarili ko bilang interim chairwoman. Seconded, sabi ni Fernandez, ang lalaking binuko ni Francisca sa gala. Humarap ang lead director kay Alberto. May gusto ka bang sabihin? Dahan-dahang tumingin si Alberto. Wasak ang tingin. Ako, lumunok siya. Ako ang may pananagutan. Sige, sabi ng director, lahat ng pabor sa pagtanggal kay Mr. Mendoza. Isa-isang nagtaas ng kamay, 1, 2, 3. Itinaas ni Rosa ang kanyang mataas, puno ng tagumpay. At pagkatapos, bang, bumukas ang pinto ng boardroom. Bumukas ng malakas ang malalaking pinto ng boardroom. Tumututol ako! Umalingaw-ngaw ang boses ni Francisca, matinis, matatag, parang kulog. Nakatayo siya sa bungad ng pinto. Basang-basa sa ulan, gusot at basa ang kanyang damit, buhaghag ang buhok, hingal na hingal. Ngunit ang kanyang mga mata naglalagablab. 2 security guard ang kasunod niya. Palabasin siya, sigaw ni Rosa, agad na tumayo. Kriminal siya. Hindi ako ang kriminal dito, sigaw ni Francisca, sabay pilit kumawala. At sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang isang bungkos ng dokumento sa ibabaw ng makintab na mesa ng boardroom. Dumulas ang mga papel diretso sa harap ni Alberto. Francisca, gulat na sabi nito, dahan-dahang tumayo. Anong ginagawa mo? Tingnan mo ang mga dokumento.
pakiusap ni Francisca kahit hinahawakan na siya ng gwardya. Si Rosa ang nagpadala ng merger files sa Omnicorp. 2 linggo na ang nakakalipas. Hindi niya ginamit ang network kagabi. Naggamit siya ng private courier para hindi mahalata. Tumingin si Alberto sa papel. Naroon niyon, Sender V. Diaz, Destination Omnicorp Legal, date 2 weeks ago. At ang pera, sigaw ni Francisca habang pilit siyang hinihila. Tingnan ninyo ang timestamp ng wire transfer, alas 4:15 ng umaga. Ang IP address galing sa yacht, Seastar. Sino ang natulog sa yacht kagabi, Alberto? Nasa mansion ka. Ako, nasa guest wing. Tumigil si Alberto may tumama, biglang nagkonekta ang lahat ng piraso. Namutla siya at dahan-dahan itinaas ang ulo. Sandali, utos niya. At muling bumalik ang autoridad ng Ice King. Bitawan siya. Sumunod ang mga guwardya na paatras si Francisca, hawak ang braso. Kinuha ni Alberto ang courier receipt. Binasa ito bawat detalye. Pagkatapos hinarap niya si Rosa. Maputlang maputla ito. Peke yan! Sigaw ni Rosa desperado. Peke! Gumagawa lang siya ng kwento dahil desperada na siya. May tracking number itong resibo. Malamig na sagot ni Alberto. Kinuha niya ang kanyang telepono, nag-type, delivered pinirmahan ni John Lopez, Head of Acquisition sa Omnicorp. Tahimik, parang hinigop ng hangin ng silid. Sinira mo ang merger, boses ni Alberto, galit na galit. Nilabas mo ang confidential files. Ipinahamak mo si Francisca. Gumamit ka ng perang mula sa kumpanya para magmukhang may bayaran. Ginawa ko yon para sa atin, sigaw ni Rosa, tuluyang nawala ng kontrol. Nagbabago ka, Alberto. Nakikinig ka sa kanya, isang waitress lang. Nagiging mahina ka, emosyonal. Kailangan kong iligtas ang kumpanya. Wala kang nailigtas. Malamig na sagot ni Alberto, lumalapit. Gumawa ka ng federal fraud. At ang lalaking nag-second sa motion mo, ngayon ay nagsuporta sa isang kriminal. Tumingin siya kay Fernandez. Di ba't ganon, Fernandez? Namula si Fernandez, nanlaki ang mata sa takot. Aalisin ko ang second ko, hindi ko alam. Umalis ka, mariing utos ni Alberto, sabay balik kay Rosa. Nasa ibaba na ang mga pulis. Tinawagan ko na nung nabanggit ni Francisca ang tungkol sa yacht. Tinitigan niya ito, matulis, puno ng galit at pagkasuklam. Alam kong ambisyosa ka, Rosa, pero hindi ko inakala na magiging ganito ka kapusok. Tumitig si Rosa sa paligid. Walang tumingin sa kanya. Kinuha niya ang bag niya at nagmamadaling lumabas. Siniko pa si Francisca habang dumaraan. Walang pumigil, walang nagsalita at bumalik ang katahimikan. Humarap si Alberto sa board. Walang bisa ang motion, patay na ang merger. Pero may bagong direksyon akong ilalagay para sa Mendoza Industries simula sa agarang pagtanggal sa lahat ng board members na nagtangkang tanggalin ako ngayong araw. Matalim ang tingin niya sa kanila. Nagsimula silang magpalit-palit ng pwesto, mukhang kabado. Adjourned ang pulong. Nag-alisan ang mga direktor parang mga dagang nagtatakbuhan. Maya-mayay si Alberto at Francisca na lamang ang naiwan sa silid. Nakatayo si Francisca sa may pintuan, hawak pa rin ang kanyang bag. Aalis na ako, mahina niyang sabi. Hindi ako bumalik para humingi ng kapalit. Gusto ko lang lumabas ang katotohanan. Francisca, sandali. Lumibot si Alberto sa mesa. Pagod siya, ngunit may bago sa kanyang mga mata. Hindi na yelo, kundi init. Bumalik ka, sabi niya, tila hindi pa rin makapaniwala. Matapos kitang paalisin, itapon, ipagkanulo sa harap ng lahat, bumalik ka pa rin para sa akin. Hindi para sa iyo, sagot ni Francisca, nanginginig ang boses, para sa tama. Dahil walang sino man ang dapat ipagkanulo ng taong pinagkakatiwalaan niya. Napapikit si Alberto, masakit ang salitang iyon. Patawad, Francisca, totoo, bulag ako, hinayaan kong lamunin ako ng takot ng nakaraan. Akala ko, pareho ka lang sa iba. Inabot niya ang kamay sa bulsa. Napaatras si Francisca, akala niya ay check-in na naman.
Isa pang suhol, pero sa halip, isang lumang papel, isang lukot na resibo. Ang resibo mula sa Le Jardin. Ito yung may $0 tip. Itinaas ni Alberto ang lukot na resibo. Iningatan ko ito, mahina niyang sabi. Alam mo ba kung bakit wala akong iniwang tip nung gabing yon? Umiling si Francisca. Dahil ang tip ay para sa mga taong nagsisilbi, sabi niya. At napagtanto ko, hindi ka tagasilbi. Katumbas kita. Ayokong mag-iwan ng pera sa mesa para sa ginawa mo. Gusto kong mag-alok ng mas higit para sa kung sino ka. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hindi ko kailangan ng assistant, Francisca. Ang kailangan ko ay katuwang, isang tunay na kapantay. Gusto kitang gawing COO ng Mendoza Industries. Kailangan ko ng taong tinitimbang ang bawat shipment. Nakakakita ng lemon rind, yung kayang pasukin ng boardroom habang may bagyo dahil iyon ang tama. Napatitig si Francisca sa kanya, nanlalaki ang mga mata. Oo, Alberto, wala akong diploma. Mas mahalaga ang meron ka, sagot niya. Marahang hinawakan ng kamay niya. May integridad ka, may instinct ka, may tapang ka, at hawak mo ang puso ko kung tatanggapin mo. Bumagsak ang mga luha ni Francisca kasabay ng isang nanginginig na tawa. Paano naman ang zero tip? Bulong niya humahagulgol. May utang ka pa sa kin, 18%. Ngumiti si Alberto at sa wakas, totoo na yon. Maliwanag, wagas, puno ng pag-ibig. Mas kaya ko pa riyan, Anya. Paano kung 50% sa lahat? At hinalikan niya siya. Hindi ito halik ng isang fairy tale. Ito'y magulo, totoo at tapat. Isang halik na nagsasabing salamat. Isang halik na nagsasabing nakikita kita. Isang halik na hindi nangangakong sulat kamay sa papel, kundi pangakong binubuo sa puso. At iyan ang kwento kung paanong si Francisca Aquino ay ginawang isang $0 tip na nakakahiya sa isang multimilyong dolyar na imperyo. Ipinakita niya sa mundo na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa titulo ng trabaho, sa suot na damit o sa sasakyang minamaneho. Ito'y nasusukat sa karakter mo, sa talas ng isipan mo, sa lakas ng loob mo kapag sinusubukan kang buwagin ng buhay. At si Alberto Mendoza, may natutunan din siya na ang tiwala ang pinakapresyong yaman sa mundo. At kapag nasira ito, hindi mo mabibili pabalik. Kailangan kitain ito muli sa gawa, hindi sa salita. Ngayon, magkasama na nilang pinapatakbo nina Francisca at Alberto ang Mendoza Industries. At sabay nilang itinatag ang Rodrigo Foundation, isang non-profit na nagbibigay ng libreng operasyon sa mga batang may malulubhang karamdaman na hindi kayang bayaran ng kanilang mga pamilya dahil walang magulang ang dapat mamili sa pagitan ng renta at buhay ng anak nila. Kung ang kwentong ito'y tumama sa puso mo, pindutin ang like button. Makakatulong ito sa paglago ng aming channel. I-share mo ito sa isang taong kailangan ng paalala na kahit saan ka magsimula, hindi pa tapos ang kwento mo. At huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga kwento ng pagbabago, katatagan at tagumpay sa kabila ng lahat. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na inspirasyon.